Ewan ko lang kung applicable sa Saskatchewan kasi sa Manitoba daw kapag mag-a-apply sila ng para sa national, ano ba tawag dito? Provincial nominee, Okay? eh, meron daw minus points kapag kagaling sa ibang province. May narinig ka Ah, bang ganyan dyan sa Saskatchewan? so ang pagkakaalam ko dito sa Saskatchewan, program dito is INP. May sa MP. So kung maka 6 months ka, tapos nabigyan ka nila ng job approval letter ng company, tapos na-approve yun, pwede ka na mag-apply ng PR. Okay, so bago tayo mag-umpisa, brother, bumati ka muna sa iyong siyempre sa ating mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. Nasaan ba sila ngayon? Sa Pilipinas o nasa Middle East pa rin? Nasa ano na sila, yung mag-ina ko, pinawi ko na ng Pilipinas. Hmm. Shoutout doon sa anak ko, saka sa asawa ko. Nasaan ba sila ngayon? Sa Pinas? Laguna. Okay, Laguna. So, Laguna. kwento mo nga, brother. Pareho naman tayo para sa kalaman ng ating mga viewers, pareho naman tayo ng pinagdaanan, pareho tayo galing Middle East. Nabanggit mo dati, galing ka Abu Dhabi. Ano naman, galing Nagsimula ako sa, Dubai. bali ano, So, ako nga pala si Romel. Nagsimula ako sa pag-abroad since 2007 mm, sa United Arab Emirates, bound to Abu Dhabi. So yun, nag-work ako doon marami ako naging trabaho doon. Nag-work ako sa electronics, merchandising. Nag-work ako sabihin ko yung company kasi wala naman na yon, JVC, yung mga professional video camera. okay. Tapos after noon, na-assign naman ako sa Abu Dhabi duty free sa Mm. airport. So, nag-work din ako sa duty free. Tapos noon, siguro dahil sa True Connection, nakalipat naman ako sa Sony Middle East. Okay. Dahil sa pakikisama, yun ang mahalaga sa sa So, pagiging OFW. kailan ka po, ano yung nagtulak sa'yo para mag-apply ng Canada at saka kailan ka nakaalis? Nag-apply ako sa Canada way back 2023. That was my application is start April. So nakalis ako noong November, ganun kabilis. Bilis ano? So, yung ano lang, bali yung kaibigan ko na nag-chat kami, sabi niya ganun, na sa Canada na nga raw siya, na baka gusto ko na mag-try. Which is dati talaga, gustong-gusto ko talaga mag-Canada kasi syempre Canada, dream for everyone yun. Kumbaga dream country siya eh. Mm. So, yun talagang kinausap ko yung misis ko. Tapos, sabi ko gusto kong ituloy yung pag-apply ko sa Canada. Since na talagang dati pa lang gusto ko nang pumunta sa Canada. Okay. So, Uh, through work duman, permit yung ano. through work permit. Bali, close work permit siya. Ang Mm. nag-hire sa akin is sa Canadian Tire sa Ottawa, Ontario. Ottawa. So, So, doon ako. ano ba nangyari doon? Ano? Hindi ba sinuwerte doon sa Ottawa? Canadian Tire? Okay naman sa Canadian Tire, na-promote ako doon hanggang maging team leader ako. Parang Hmm. supervisor position na siya. Tapos, ang naging issue lang siguro sa Canada is yung naghigpit yung government. Yun nga eh. Yun, na hanggang sa natapos yung 2 years ko doon. Tapos, yun, sinuwerte naman, nakakuha ng panibagong opportunity. Pero lumipat kasi ako ng ibang province. Mm. Kasi yun talaga yung dapat mong gawin kung sakaling walang program doon sa ibang probinsya. Mag, Mag-ano ka sa ibang province, mag-try ka. Pero ano mo rin muna, reviewin mo rin. Dapat pag-aralan mo rin kung paglipat ko ba doon sa probinsya na yun, merong possible na pwede makatulong, maging pathway. Yun lang. Nag-review rin naman ako nung paglipat. Bali ngayon, nandito na ako sa Saskatchewan. Saskatchewan. Okay. Tapos bali nag-work na ako dito sa agriculture industry. Mm. May tanong ko lang So, kasi may naririnig kong balita na ewan ko lang kung applicable sa Saskatchewan kasi sa Manitoba daw kapag mag apply sila ng
para sa para sa national, ano ba tawag dito? Provincial nominee, Okay. meron daw minus points kapag kagaling sa ibang province. May narinig ka Ah, bang ganyan dyan sa Saskatchewan? wala naman akong ano kasi halos dati everyday ako nagbabasa-basa eh. Hmm, So, ang pagkakaalam ko dito sa Saskatchewan, program dito is SINP. isa MP. So, kung maka 6 months ka, tapos nabigyan ka nila ng job approval letter ng company, tapos na-approve yun, pwede ka na mag-apply ng PR. So, Hmm, 6 months is equivalent for 780 hours. mas may Special, mas maganda especially dun pala sa dyan, ano ano? ko, dun sa agricultural. Pero hindi lahat, may mga cap din. Kasi di Hmm, ba si Canada ngayon, nag-ano siya ng mainly sa agriculture, saka healthcare, yung mga, saka yung mga ano, yung mga skilled, hmm. yun ang mga ano So, nila. galing ka ng Ottawa, Canadian Tire. Anong position mo doon? Nagsimula ako dun sa ano, sa stacker, parang tawag Okay. nito, sales associate. Hmm. Tapos siyempre, ano tayo, Pilipino, sinamahan natin ng konting sipag. Tapos yun, nakita naman ako ng manager ko ng ano, potential daw na sabi niya. Kaya hinila niya ako bilang maging isang ano, isang team leader. Hmm. So, kagaya nga na sinabi mo, sa akin rin, pareho tayong hindi sinuwerte, ano? Oo, Dahil yun nga ang ano nagigpit. kasi, kumbaga parang biglang humigpit yung Hmm. Canada eh. So, maraming tinamaan, hindi lang tayo, maraming umuwi. So, ikaw, nag-decide ka na lumipat ng Saskatchewan. So, anong Mm, company yung napasukan mo ngayon? nahira ko sa ano sa Highlight agricultural Highlight. ano siya, Hmm. agricultural company siya. Nung pumunta ako dito, maraming nag-hire sa akin. Merong mga material handler position, tapos may mga supervisor position din sa mga ano sa mga retail. Pero kasi ano, binalance ko yung kung saan ako pwedeng yung mabilis yung ano kung kasi nga ang visa ko is ano lang eh, kumbaga 10 months. Hmm. So, ang requirements kasi ng SINP 6 months. So, based dun sa review ko, yung agricultural pathway, kumbaga mas pulido siya, kumbaga merong mas mano siya, mas strong. Mas priority yung Mas sector na yan. priority 'yon. So, kahit na nakapirma na ako doon sa ibang ano, ibang company as a material handler. Gustong-gusto ako nung company doon sa material handler. Kasi nung in-interview niya ako saka yung reference, talagang ano natuwa sila sa mga ano ko, sa mga Hmm. kasi yung interview ano siya eh, meron talagang dikdikan eh, technicality yung interview nila eh. Yun. Kaso nga lang, yung after na nung nakapirma ako ng kontrata doon, tinawagan naman ako ni Highlight. Halos 1 month ko hinintay itong Highlight. So, paano ka nag-apply sa High Life? Through online o walk-in? Kasi sinubukan ko rin mag-apply dyan eh. Walang tawag. Master, ano ako, dumaan ako sa ano, may nakilala akong job match na tinatawag. Job match. Okay. Job match, yung sila yung maghahanap sa'yo ng ano, ayusin nila yung profile mo. Ah, ganun. Talagang inano ko na, kinuha ko na. Kumbaga, may agreement, ganun. Ibig Tapos, sabihin parang third party. hindi, direct Okay. ako sa highlight. Kumbaga, yung tumulong lang sa akin na mga possible na company na nagbibigay ng SINP, doon lang sila nagpasa ng CV ko. Okay. In 2 weeks, doon sa job bank na napuntahan ko, in 2 weeks, nakuha ko yung 3 days, nakuha ko na agad yung result. After three Ayos. days, So, mabilis. Kasi dito kasi, sa tingin ko sa experience ko, ano rin, connection na rin yung labanan. okay. Kumbaga sa Middle Malaking, East, malaking bagay was kapag ka may backer, ano? hindi naman siya totaling backer. Ibig sabihin, yung alam nila yung company na talagang nagsusupport. Hmm. Kumbaga yun lang talaga yung tatargetin nila. Hindi sila mag-send ng CV dun sa mga company na Okay. tingin nila is ano, hindi ka nila susuportahan. So, first So, interview ko yun, highlight. Tapos yun nga, hinintay ko siya ng 1 month hanggang sa ang dami pa rin nag-ano sa akin.
tumatawag. Tapos na yung iba nga napirmahan ko na rin yung ano, pero mas pinili ko tong ano, agriculture. Okay. So, paano na yung ano mo, di ba? Kasi dati, nung nasa Ottawa ka, nag-aaral ka nga ng Class 1 truck driver. So, paano na yun? Ang Pumasa ka ano ba ko doon, doon o anong nangyari? ang ano ko doon master kasi nung nakadalawang tiga ako doon eh. Bali yung kasing pagkuha ng class 1, bigla ring humigpit kasi gawa doon sa mga, alam mo na, hindi ko na mabanggitin kasi Hmm. biglang humigpit din yung rules. Kasi nung tingin ko nung panahon mo, medyo ano pa eh, maluwag sila eh, maluwag pa. Noon sa Ontario, nung biglang kasi maraming na aksidente ng mga ano eh, yung mga ibang lahi na ibang ano. Hmm. Kaya humigpit din. Eh, nabutan ko rin yung higpit. Kumbaga, hindi ka na sinuwerte doon sa Canadian Tire. Pagdating doon sa yung pangalawang option mo na na tingin mong sasalba sa'yo, parang bigla rin humigpit. Talagang sabi ko, ano na kayang option na gagawin ko? Tapos yun nga, in God's perfect time naman, nakakuha ako ng connection. Tapos yung sinubukan ko, sabi ko, last try. Sabi ko, kasi ano na ako nun eh, kung hindi ako nakakuha, December 4, tapos na ako sa Canadian Tire eh. Oh. Kumbaga, kung wala na akong option na nakuha, halimbawa, hindi ako nakakuha ng work permit for another 1 year, ano na, nasa ano na ako, Pilipinas siguro, kung ano. So, paano yan? Diyan mo na itutuloy yung Class 1 mo? Siguro mag-focus muna ako dito sa ano sa trabaho ko ngayon. Hmm. Tapos kung sakaling halimbawa, pala rin naman ako maka-PR o may extend pa, babalikan ko na lang siguro yung ano, yung Ontario pagdating ng mga ilang siguro after 1 year. Kasi ang kulang ko na lang naman doon is ano, yung final ano road test. Hindi ba pwedeng ano yun, ilipat yung pag-aaral mo ng Class 1 diyan sa kuan galing Magkaiba kasi sila ng ano master eh, magkaiba sila ng ano ng program? program mo. Iba yung ano nila process dito saka yung process ng Ontario. Hmm. Malaki yung kasi yung class ano dito class 1 eh, yung A1 doon sa atin sa Ontario. Dito class 1, class 1 A. Hmm. Parang baliktad. Hmm. So, Mm, siguro, sayang din naman kasi eh. Tanong mo na lang sa ano, sa ano ba diyan, MTO? Tanong mo na lang. wala. Iba eh. SGI dito, SGI. PCI. Oo, tanong mo Mm. na lang kung anong maaring gawin. Kasi sayang din pagka halimbawa, babalik ka na naman sa ano, Pero nandiyan ka ang na. chance ko kasi dito, kung gusto ko talagang maging truck driver, Hmm. halimbawa, no, nakakuha ako ng, naka-PR ako, halimbawa, based doon sa review ko, dito, pwede kang pag-aralin ng, ano, ng Saskatchewan government. Hmm, oo nga. Sila yung Hmm. shoulder nung, ano mo. Hmm. So, siguro, kung, ano, kung may option naman na ganun sa Saskatchewan, pagbaback to zero ako, dito ko, Hmm. kasi, kumbaga, susuportahan naman ako ng government, if ever. Hmm. Alam ko yung highlight, meron din yung tracking eh. Oo, may program din sila. Yun nga Hmm. rin yung ano ko eh. Yun din yung ano ko. Kasi Target mo. yung manager doon kasi, kabayan, sabi niya, nung nakwento ko kasi sa kanya, sir, nagdadrive ako ng ganyang kalalaking truck. Sabi ko talaga, may ano dito, may program ang highlight na papaaralin ka ng highlight Hmm. So, na ayun. gano'n. Grab the opportunity kapag ka magbukas na. Oo, yun ang ano. Siguro mag-focus muna ako dito sa ano, sa, kumbaga step by step muna. Ah. Kasi unahin ko muna yung So, priority. ano ang position mo dyan ngayon sa highlight? Ano, master, swine technician ako dito. Ha? Swine Swine technician. technician. Ano bang ginagawa ng swine technician? Swine technician master, ano lang, i-identify mo yung mga, ano to, bali, parang ano to siya, piggery, sa finishing kami. So kami yung mga nagpapalaki ng mga biik, yung Hmm. nagre-receive kami ng 20 to 30 kilo, tapos papalakihin namin ng 4 months yun, hanggang 140 to 160 kilo, ganyan. Tapos yun, pull out, diretso dun sa katayan. Hmm. Tapos pag na-clear naman na tong ano, yung mga pinalaki namin, kumbaga kasama doon yung ano, yung pag-aalaga talaga, yung pagsasaksak ng vitamins, yung Hmm. pag-identify ng halimbawa yung may sakit na animals, kung baga tuturukan mo o ano, kailangan mo rin ng ano, tawag na ito. Dapat marunong ka rin mag ano, mag
Although wala naman talaga akong experience, Mm. pero dahil nga sa dedication ko na sabi ko gusto ko talaga mag-stay pa ng Canada. Kaya yun, nagano lang ako, nagbasa na nagbasa kung paano ba yung talagang gagawin. So So, mostly yun lang ginagawa namin everyday, Master. Yung feeding, check mo yung kung meron bang may mga mortality o wala, report. Parang lang din, warehouse job, yung material handler din, magre-receive ka ng through LPO, o order ka nung parang ganun lang din. Which is okay. related din naman dun sa warehouse job sa Canadian Tire or dun sa mga previous ko. Yung nga lang dito kasi iba yung animal yung hawak mo. Mm. Yung So, ano. hindi naman mahirap. Paano yung yung shifting ng trabaho? 7 o'clock to 4:30, Master. Okay. Tapos So, mayroon weekdays, din palang panggabi. weekdays off. Hindi, yun na yun. Basta iwanan mo lang sila ng ng feeding. Okay. Isiset mo yung temperature ng place dun sa naayon sa nila sa katawan ng animals. Yun, Mm. madali naman siya, matututunan mo siya. Mm. Kasi Okay. sa Pilipinas, meron naman tayong backyard farming eh. So Mm. yung idea natin nandun na. So, madali lang i-adapt yung trabaho, ano? Pagdating sa trabaho, pag sinabing Pilipino ka, Oo. siguro naman walang sabihin natin yung mahirap napapadali ng Pinoy basta samahan mo lang talaga Mm. ng tiyaga at sipag. Yun yung advantage nating Pilipino sa iba. So, nung galing kang Ottawa, akala ko Manitoba ka, Saskatchewan pa din yung layo, no? Nag-aeroplano ka o bailan? Aeroplano ako, Master. Tatlong sakay ako. Ottawa, Toronto, Toronto to Winnipeg, tapos Winnipeg to Saskatoon. Saskatoon. Nag-stay pa ako ng 1 month sa Saskatoon. Kumbaga, nag-stay pa ako, nagtrabaho pa ako doon sa Canadian Tire ulit doon. Kumbaga, part-time. Mm. Tapos hanggang sa church, nagka-church kasi ako, Master eh. So, talaga pag inuuna mo si God, talagang hindi ka niya pababayaan. Oo naman. So, doon ko nakilala yung tao na nag-repair sa akin doon sa job match nga. Sabi niya, bro, subukan mo to. Kasi sila rin yung nag-process sa akin. Sila yung nakatulong sa akin. Saka yung experience mo, Master, talagang na-experience yung mga pinapanood ko yung vlog mo dati, yung hirap talaga, yung alam mo yung magko-commute ka, isa-isahin mo yung opisina o yung Mm. applyan. Mm. Mm. Talagang sabi ko, ramdam ko yung experience ni Master dati, nagbabike, tapos sinasampay yung bike doon sa bus. Pagdating ko sa Saskatoon kasi iba yung winter na kasi noon eh. Iba yung lamig dito kumpara mo doon sa Ontario. Sa Ontario, ang lamig doon, -15, -18. Pagdating mo dito, -30, 40. May pa nga eh, may 50 pa akong inabutan eh. Yung talagang Sobra palamig dyan, ha? sobrang lamig oh. Tapos wala nga akong sasakyan noon. Tapos bago ka sa lugar, wala ka namang, kumbaga back to zero ako noon eh. Kasi Mm. wala naman akong kilala dito. Kumbaga nag-ano lang ako na lakas lang ng loob, Master. Yun lang talaga puhunan. So, buti nga may nagpahiram sa'yo ng kotse. Ano rin yan, Master, sa church din. Talagang Mm. gumawa ng paraan yung nasa taas Okay. So, matanong ko na lang, ano ba church mo? ako, Master eh. INC ako. Okay. Mm. Malaking tulong talaga kapag may mga kapatiran, no? Malaking tulong. Pero pag may nag-invite naman sa akin, sumasama rin naman ako. Kasi Mm. about naman sa ano yan eh. Oo. Mm. So, ayun, Kumbaga, bilang isang swine technician, kung okay lang sa'yo, kung okay lang sa'yo na i-share, magkano ba ang sahod? Above 25 ba yan? O below 30? Magkano ba per hour ng isang swine technician? ano lang, Master, flat rate. Kung talagang wala kang experience, magsisimula ka sa 19 Mm. pataas. 19 to 23, mga dyan magbe-base. Okay. Hindi ko na bibigay yung eksaktong number, Oo, oo, pero naman. magsisimula sa 19 to 23. Mm. Tapos every 3 months, meron silang 0.50 na Increase. uh,
Tapos sa benefits naman, kompleto ng benefits, dental, tapos meron pa kaming meat benefits, yung sa karne, oo. So, every 4 months yun. Hindi naman ganun kalaki, pero not bad. Ayos ah. Mm. So, Alam yun ko yung madaming Pilipino dyan, eh, no? And, ang empleyado nila, halos 90% puro Pilipino talaga. Yun ang, Isa sa yun malaking yung malaking company. agriculture company dyan sa ano ba, Saskatoon? Oh, hindi, Saskatchewan. Tapos doon ako sa Leroy. Doon nakalagay yung farm. So, paano yung accommodation mo? Malapit Dito lang. naman drive ako ng 45 minutes master. Kasi sa maliliit na city kasi mahirap maghanap ng bahay. Kasi mostly doon punuan. Tapos dahil nga sa agricultural area yon, hindi ka pwedeng tumira doon sa mga kapwa mo taga-agriculture din. Yung halimbawa taga-barn din. Okay. Hindi kayo pwedeng magsama sa isang bahay. Ganun? Bakit? O yun yung yun yung tinatawag na biosecurity Okay. ng kasi 'di ba yung may mga virus yung mga baboy, 'di ba? Ah, Na, okay. na ba ikaw kasama ka na sa bahay tapos may virus yung barn nyo, pwedeng mahawa yung mga alaga ko naman dahil doon sa natin. Dahil Hmm. magkasama tayo sa bahay, parang ganun. Yun Ah, yung number one na rules. ganun ba yun? Kaya talagang ako doon from the scratch. Ang hirap maghanap ng bahay. Ang dami kong taong inabala noon. Yung mga research, Facebook, mga community. Pero buti na lang, mababait yung mga Pilipino. Sa Pilipino, wala ka talagang masabi. Talagang solid sila. Tulungan ka talaga nila. Ah, okay. Pero meron din namang meron din namang hindi tumutulong. Pero marami rin talagang may mabubuting puso. Oo. Kasi kumbaga yun, experience natin, experience din nila yun eh. Oo, tama. Yung pinagdaanan natin na talagang halos talaga mahirap. Minsan yung parang naisip hirap pala talaga. Siguro nga kung mahina, kung siguro kung mahina ako ha, o kung talagang yung pinanghinaan ka na ng loob, Mhm. wala na, parang susuko ka na. Kasi hindi talaga ganun kadali sa pag yung struggle talaga sa nagisimula. Yun talaga. Yun ang number one Pero yun nga, tsaga lang, tapos pray. Okay. So, buti naman, sa awa ng Diyos, settled na. Medyo Oo, ano na lang to, master, konting, nakapahinga ng konti. Medyo nakahinga na ng konti. oo. Tapos yung first day ko, master, nilagnat ako, 3 araw. Paano Kasi yan? doon, Nasa ano ka? okay lang, pumapasok pa rin ako. Kasi kaya naman ako nilagnat, hindi sa hirap ng trabaho, master. Kasi doon kasi, merong yung biosecurity na tinatawag. Yung bago ka pumasok doon, maliligo ka. Yung first in, first out, was in, was out. Ganun? Oo, ganun kahigpit ang mga barn. Maliligo ka muna bago pumasok? Oo, naligo ka na dito sa bahay. Pagdating mo doon, bago ka mag-in, maliligo ka ulit. Tapos tatawid ka lang doon sa parang by border kayo. Tapos tawid ka lang doon. Okay. Tapos hindi ka na pwedeng lumabas doon kung hindi ka maliligo ulit. Ah, Basta pumasok okay. ka doon, maliligo ka. Paglabas mo, ligo ka ulit. So, yung lucky room nasa labas. Sa labas. Tapos paano yung mga lunch room? Ano yun, may sarili kayong damit doon. Company, bigay ng company. Hmm. May washing machine doon, diretso laba. Paglabas mo ng duty, lagay mo na agad sa washing machine yung damit, tapos ligo ka na, tapos bihis ka na ulit, tapos uwi. Ah, okay. Ganun yung mga trabaho ng sewing technician. So, iba talaga yung safety protocol pagka Oo, nasa yung protocol talaga nila, oo, yung ipapalo yun mo. yung kasi siyempre yan kagaya nga kagaya ng sinabi mo, swine yan di ba Oo, yung mga, Um, ano ba tawag sa atin yun? Mga Iwasan natin yung mga swine ACF, flu. ACF ba tawag doon? Yung mga flu? Oo, mga ganun, mga swine flu. Oo. Maraming iba-ibang flu eh. May mga 5 kategorya yan eh. Mm. Hindi ko palang memorize kaya hindi ko masasabi sa ngayon. Pero, yun yung iniiwasan nila.
Kasi malaking kampanya yan, Master. Sa Oh. isang barn, sa approximate ko 6,000 yata yung alaga namin doon. 6,000, Mm. 7,000, ganun karami. Okay. Well, Mm. buti naman sa awa ng Diyos, medyo settled ka na dyan. Sana tuloy-tuloy na yan, Master. Pagdasal natin yan. Oo, talagang ano lang, sipag na lang, saka tiyaga pa. Yun yung, Ano na lang, last word sa mga kapwa natin na OFW, lalo-lalo na sa mga work permit na katulad natin na medyo tagilid pa ang sitwasyon. Anong mapapayo mo sa kanila? ano lang, kung meron pa kayong time, at least mga ilang buwan pa o ano, maghanap kayo nung possible na talaga makakuha kayo ng pathway. Kung wala mang pathway to PR, kahit yung LMIA na lang muna. Tapos siyempre, huwag kayong susuko, huwag yung sukuan agad. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi unang-una, mahirap pumasok sa bansan to eh. Pag lumabas ka dito, back to zero ka na naman. Ma- Unang-una, yun yung gagawin mo, back to zero, tapos apply ulit. Ngayon, kung habang nandito ka pa sa loob ng Canada, tibayan nyo pa ng konti. Kumbaga, yung Laban lang. maging porsigido sa pag-apply, tapos review-review, ganyan. Pero iwas din kayo sa mga, kasi marami rin diyan eh. Yung mga false information na minsan papangakuan ka, tapos yung dapat direct to the point agad. Hmm. Kasi kumbaga, pag in-interview ka ng employer, if you will hire, yung pag tinanong nila, Tagalogin ko na, nahirapan ako mag-English master eh. O sabihin natin, if I will hire you, so anong may ano mo, parang ganun ba? Yung dapat may pagtanong ka ng ganun ng employer, meron ka ring tanong sa kanya na Hmm. yung hindi naman offended, ibig sabihin, yung parang assurance ba? Hmm. Although sa iba kasi na-experience ko yung pastor sa construction, parang red flag siya. Parang red flag din, pero ano yun na lang, gandahan niyo yung pagkakatanong sa kanila na hanggat maaari. Yung polite yung pagkatanong na gusto mong mag-stay sa company long term. Kasi yun yung unang-una nilang hindi mo agad sabihin na pwede mo ba akong bigyan ng yung siyempre yung ipapabor mo muna sa kanila bago ka magtanong ng wag niyong kalimutan yung long term o stable job. Yun yung saka sipagan lang talaga master. Yung hanggang sa huli, laban mo yung kasi dito naman talaga lahat nung naging successful dito sa country na to, pinagdaanan din tong ganitong Hmm. sitwasyon, struggle. Pero nakita ko naman dun sa mga naging kaibigan ko na sila, yung okay na, yung ibig sabihin, naka-recover na sila. Maganda na yung pamumuhay nila, yung status ng nila, ng sitwasyon nila ngayon, medyo maluwag na. Ganun. Sa una lang talaga mahirap. Oo. Yun ang ikaw, Master, kung ano bang may payo mo sa kanila? Well, tibayan ng loob. Yun lang Ayun naman. nga Kasi siya. nga, Saka samahan nyo ng pray. oh, Pray lang. yun lang, Mm. tibayan ng loob, magtiwala sa Diyos, keep Kasi on praying, yun lang. na-experience ko, Master, alam mo yun, yung saya ko ng bus, yung pagtingin mo sa bintana, yung parang, yung feeling mo talagang, yung bagsak ka na, yung sobrang Mm. lungkot mo. Mm. Talagang darating ka sa panahon na gano'n. Meron kang time na gano'n talaga. So, So, ginagawa ko lang noon, pag uwi ko ng bahay, kain, tapos nakikinig lang ako ng mga worship song. Yung uh, mga gano'n, kumbaga, pampa, uh, pampagaan ng pamparelax. kalooban. Yung mga Siguro, so, worship kung song. ako naman, sa mga kagaya natin na medyo nahirapan hindi naman katapusan ng mundo uwi ng Pilipinas, di ba? Ako nga, Yung gusto ko na umuwi. isa pa rin yun, yung, Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ipipitan sarili ko dito kung ayaw na sa akin? Pwede naman ako bumalik ng Dubai. Di ba? Sabi ko, pero, malaki na anak ko, pwede na ako mag-for good. So, mm, I have pero, nothing to lose. Kung ayaw nila ako, o gusto, kung anong pero loobin ng naniniwala Diyos, rin doon kasi, tayo. naniniwala talaga ako, Master, sa kung saan kanya dinala. Kasi ako, Oh, kita mo yung pinlano ko, plano ako mag-truck driving, pero hindi niya binigay sa akin yun. Hindi ko baka hindi namang pa nga sukat, time kabayan. Brother, hindi pa time. ibig sabihin, hindi ko naman sukat o kalain na magiging swine technician ako dito kasi wala naman ako halos talaga eh.
Kumbaga, may experience ako, pero yung backyard lang. Siguro, 2-3 baboy lang. Pero yung hahawa ka ng yung libo na yung quantity. Oo, medyo malaking at saka mabigat na responsibilidad na yun, ha? Oo, mabigat na talaga yun. Kasi hindi lang naman yung pag-aalaga yung dapat kabisado mo rin yung system. May system kasi silang sinusunod eh. Yung mga makinarya nila sa loob, dapat alam mo rin yung... Oo. Pero yun nga, magsimula lang lagi sa basic. Yun Tama. naman yung importante. Saka kung may hindi ka alam, tanongin mo lang lagi doon sa may alam para hindi ka magkamali. Yun lang yung Yun. Saka yung nga, sabi ko, kung hindi ka dadalhin ng Diyos dito kung hindi mo kaya. Tama. Kung ang Oo. willing niya pauwiin ka ng Pilipinas, why not? Hindi ka tapos na Oo. ng mundo. Diba? Totoo yung sabi ni Master. Tapos, pwede ko bang i-promote yung Master? Yung, Oo, halimbawa, sige. tapos kung sino yung makapanood ng video na to, halimbawa, yung sa sariling experience ko, kung mag-comment lang kayo dun sa video ni Master, tapos bigay ko sa inyo yung mga taong nakatulong sa akin. Kung gusto niyo lang naman, wala namang pilitan doon sa Kung Okay. sakaling, halimbawa, natulungan ako, gusto niyo ring matulungan din kayo. Kung sakali lang naman, kung gusto niyo, tapos message, mag-comment lang kayo doon sa video ni Master. Tapos bigay ko yung detalye doon. Okay. So, salamat bro sa iyong panahon, sa iyong sa iyong mga information na share mo sa ating mga viewers. Malaking tulong yan in the future kung balak nilang lumipat dyan sa kanyang field na kagaya mo. So, good luck na lang, brother.